afternoon everyone. Time check, it's 1:20 p.m. Time to our destination is 8 hours and 52 minutes, 388 kilometers away. Okay, andito tayo ngayon sa alternate route papuntang Manila. Dito na tayo ngayon sa Naga. I think this is Naga eh. Nadaanan natin yung mga bayan ng Legazpi. Galing tayo Legazpi City kanina, doon tayo nag-lunch. Nadaanan natin yung mga bayan ng Kamalig, Inubatan, Nabua, Baaw. Ayun, yung mga bayan na nadaanan natin and puro ano yung Kapatagan. Puro highway lang, yung kalsada, dire-diretso lang. Mainit ngayon. Wala masyadong ulap. Tirik yung araw. Ito yung mga nakakapagod na ride eh. Tanghaling tapat tapos ganito yung sitwasyon. Kaya okay lang, pero okay naman at least. Ang importante safe tayo. And walang binibigay na problema sa atin ang ating motor. Yun yung pinaka-importante sa lahat. Meron lang siya check engine light. Sana natin 2 series yan. So yun, nandito tayo ngayon sa alternate route. Sinusundan ko lang to. Hindi na ako dumiretso din sa Naga City proper eh. Pero alam mo Naga City na to eh. So yeah, ano ba gusto ko sabihin kanina eh. Ayun lang, just to give you an update kung ano nang nangyayari dito ngayon. Puro trucks. Ayun pala, na-miss ko na yung ano, na-miss ko yung Mindanao. Kasi dun sa Mindanao, more on open roads. Kahit ganito, nasa highway ka, hindi ganun ka-traffic. Kahit mga na may nadadaanan kang bayan-bayan, walang heavy traffic dito. Pagpasok ng Luzon, halos bayan na nadaanan mo, wala na, super congested na. Unti-unti, parang ano na to eh, it's a prequel to Manila, to NCR na grabe yung traffic kasi doon. Mga nakarating na ng Maynila dyan, grabe doon, hindi makatarungan ng traffic doon, lalo na kung rush hour. So, ayun lang, dito tayo ngayon. Baybayin ko lang to. I might have coffee somewhere around north here, going north pa. So yeah, see you later guys.
Okay. Yes. Time check, it's 5:54 p.m. Time to destination is 4 hours and 30 minutes. 194 kilometers away na lang ako sa aking sa aking bahay. Okay, so yun. Ano ba? Galing na tayo ng last update ko yata sa inyo, nasa Naga pa ako eh. Oo, yun yata yun, yung nasa bypass road ako ng Naga. So ngayon, nadaanan ko yung Camarines Norte, tapos Camarines Sur, yung buong yun. Ano siya? Parang bulubundukin yung area na yun, high elevation area. So puro twisties, puro bundok, yung mga nadaanan ko dun. Ngayon, andito na, at saka maulan pala. At saka maulan kanina, sobrang ulan. Grabe yung ulan dun. Pabugso-bugso, pero tuloy-tuloy na ulan lang. Nadulas pa nga ako eh. May isang spot doon na medyo nadulas yung rear, yung likod na gulong ko. Buti nag-activate yung ABS. Malik agad. Kaya magsimula nung nadulas ako, sinuot ko na tong padded jacket ko. Tapos helmet na rin ako ng full face helmet. Tapos sinuot ko na rin yung mga knee guards ko. Kasi easy lang ako nung una. Akala ko okay lang eh. Wala tong ulan na to. Parang mawawala rin agad to. Eh wala, tuloy-tuloy. Halos yata buong Camarines Sur, ay buong Camarines Norte, tapos Camarines Sur, umuulan lang. Ganda oh. Dito ako ngayon sa Gumaka, Quezon Bypass Road. Ay grabe. Actually na-loop ko na to eh, yung Infanta Loop. Natapos ko na yan. Wala lang akong video kasi nun eh. Pero natapos ko na yan. Meron akong reels yata nun, if I remember it correctly. So yeah, medyo maingay. Engine brake kasi ako pag mga ganito. Engine brake lang ginagamit ko eh. Hindi ako alalay lang ng konti sa brake. Ayan o. Pitugo, ayun o. Manila, Pitugo, Gumaka Town proper. So yun. Hindi ko na alam kung ilan na paggas ko, pero nagpaggas ako doon sa Camarines Norte pa yata yun. Doon ako nagpagas. And then doon rin yung gas station nila, may katabing 7-Eleven. Bumili na lang ako yung Boss Coffee na chilled coffee, yung iced coffee na Boss Coffee na nasa babasagin. Yun na lang yung binili ko. So okay yun eh, para magising. Okay. I don't know where I'll have my dinner, pero probably kung dadaan ako ng SLEX, baka doon na lang ako mag-dinner. Somewhere in SLEX. Wow, ganda oh. Grabe. Oh, yung sira ulong to. Nice oh. Ganda pala ng bypass road dito sa Quezon eh. Champion. So, ayun lang. Kanina pala may nadaanan akong double rainbow. Galing, tuwan-tuwa ako eh. Doon sa may Camarines Sur na yon, Camarines Sur, merong double rainbow ako nadaanan. Tagal niya. Ganda, nakapicturean ko pa nga eh. So, ayun lang. Kaka-problema ako dito sa rear suspension ko. Parang sobrang lambot niya na. Nagba-bounce na yung Road King, or talagang pangit lang yung kalsada rin dun sa dinaanan ko. Pero nag-start to naramdaman ko nung nasa Samar pa ako eh. Sobrang grabe nung kalsada doon. Tapos after that, parang lumambot na yung suspension sa likod. Mas mabilis nang nagbo-bottom out. Not unlike nung una pa lang. Nung paalis pa lang ako ng Luzon, di naman ganun yun eh. I don't know. So yun, medyo iba-iba na sinasabi sa akin ni Google eh. Try ko lang try kong i-check. I update ko kayo later after ko mag-dinner. Bye guys.
evening everyone. It's 7:58 in the evening. Andito na ako sa may Quezon. Yeah, I think this is Quezon or no. Not sure. Ano ba ako? Wait lang. Tiaong? Yeah. Patiaong ako. So yun, this time to destination is 2 hours and 28 minutes. 110 kilometers away. Galing tayo, last update ko is nasa, saan na ba ako noon? Parang I forgot. Parang naaga pa ata yun. Yeah, somewhere around there. Lagpas ng Catanduanes, Del Sur. Hindi ko na alam. Ayun. So, ang plano ngayon is mag-dinner somewhere around SLEX. And mga nadaanan kong lugar is Quezon, yan, ganyan, doon. Nadaanan ko yung bituka ng manok. Grabe, ang hirap ng daan, ang hirap ng kalsada doon. Meron nung part na kailangan mo magantay kasi merong mga paakyat, yung kung galing kang galing kang south, pa north ka. Yung unang parang pinaka zigzag, yung grabing zigzag na part na madadaanan mo yung paakyat, wala pang problema doon, kayang-kaya pa yun. Yung pababa, yun yung medyo mahirap kasi kailangan mo mag-stop pag merong mga umaakyat. So mapipilitan ka mag-stop. Mabigat tong motor ko, tapos slanted pa yung area kung saan kayo hihinto, slope pa. Sabi ko ang hirap. Ginawa ko, inaanggulo ko na lang tong motor. Nakaanggulo ko. Nakakuha na ko siya ng video. May kita nyo yun doon kung paano ko ginawa. So yeah, ayun. Madilim na, inabot na tayo ng gabi. Ewan ko kung nakikita nyo pa ako. Gutom na ako. Gutom na ako pero masaya ako sobra. Kasi almost finished na tong loop na ginawa ko. What an experience. Grabe. Dami kong natutunan sa pagmumotor, sa pagta-travel ng solo. Matututunan mo yung mga bagay na yun pag hindi mo sinubukan, wala. So kailangan mo talagang gawin. Alam mo, plinano ko tong loop na to way back before, parang 10 years ago pa ata yun. 10 years or 8 years ago pa. Parang dumaan ako dito sa part ng Quezon. Sabi ko, naka 4 wheels ako. Yung first time kong gawin yung Mindanao to Manila na naka 4 wheels ako. Pauwi na ako noon sabi ko habang nagda-drive ako pauwi. Medyo malapit, parang 4 hours away na lang from Manila yon. Sabi ko sa sarili ko noon, ilulup ko tong nakamotor. Wala pa akong idea kung anong motor gagamitin ko, kung kailan. Sabi ko lang sa sarili ko, gagawin ko to. Ilulup ko gagawin ko to. Ilulup ko tong Pilipinas na nakamotor. Sabi ko, that was 8 years ago I think. Ayun, nagawa ko na siya. Ay, sarap sa pakiramdam. Nung nandun ako kanina sa spot na yon, sabi ko, iba yung pakiramdam. Sarap sa pakiramdam. Lalo na pag, alam mo yun, nag-set ka ng goal sa sarili mo, tapos natapos mo siya. Yeah, it's really something. It's really something else. Yeah, so ayun lang naman. Yung mga ganitong road trip na lalo na kung mag-isa ka lang, you should set daily goals. Kailangan meron kang goal every day. Tapos as much as possible, try to do your best to accomplish that goal. If kaya mo pang maglagay ng mga extra tasks for you to complete, mas maganda. Just itemize your itinerary.
itemize your trip, itemize your plans. Tapos from there, kailangan mo siyang kailangan mo planuhin na mabuti. Tapos from there, if you want to make it more challenging, then set challenges. You should set something for you to do para mas maging challenging yung trip mo. Like in my case, I try to take videos, I document, I document my trips. I document what's happening. That's a challenge for me because sometimes pag gumagawa ka ng mga ganito, nagvi-video ka, nagdo-document ka, you really need to, kung may madaanan ka man, di ba, na somewhere interesting, tapos kailangan mong balikan kung lagpasan mo siya. You really need to make an effort para ma-accomplish mo yung gusto mong gawin. Ngayon lang kasimple yun. Parang buhay lang din yan eh. Like with me, I set goals. I really set goals sa buhay ko. I set goals. It may be daily goals, weekly goals, monthly goals, but the most important thing is that you set goals. You set something for yourself to accomplish. That's the most important part. You should try to challenge yourself. Iba kasi pag wala lang, alam mo yun, yung walang growth, kung pareho paulit-ulit lang yung ginagawa mo sa buhay mo, diba? Should try something else, try something different, get out of your comfort zone. Naging motivational talk na itong ginagawa ko. Gutom lang to. But yeah, that's true, diba? You want to grow, get out of your comfort zone, try something else. If it works, then it should always set a positive energy, a positive thing in your life. It will add value to you. It will add value to yourself. Yeah, yun lang. When you're trying to do something, it should always be of value, be something that you can be proud of. Kahit sa sarili mo lang alam mo yun, kahit sa sarili mo lang, okay lang, okay na yun. So yeah, it's just a quick update. Gutom na ako, hanap pa akong kakainan. If hindi ko naabutin yung SLEX na mga kainan dun, baka dito na lang ako kuminto. Kung may makita akong masarap na kainan dito, sawa na ako sa fast food eh. Pero sa ganun din naman sa SLEX, fast food lang din. Ito, mga inasal, pwede na to. So yeah, ayun lang. I'll try to update you again later pag malapit na ako sa aking finish line, sa aking destination. Yeah, I have to update you. Kailangan kong ipakita. I have to do that. Sige. Later again.
everyone, time check, it's 10:04 p.m. Time to destination is 41 minutes, 42 kilometers away. Andito ako ngayon sa Petron, kilometer 44, northbound SLEX. Ay, salamat, nakarating rin dito. Ayun, nag-breakfast. Antok na talaga ako, pagod na. Nag-dinner ako sa Jollibee, dun sa may San Pablo City ata yun. O, dun banda. Hindi ko na kinaya eh. Siguro nag-dinner ako 9:30. 9:30 I think 9:30. Yung last meal ko is nung 12 o'clock pa, dun sa may tapat pa ng Mayon. Tapos ngayon dito. So 8 hours tayo walang kain. Buksan ko lang to ah. Ayun, pwede naman pala maliwanag eh. So yun, ayun na, nandito na tayo. I'll try to make a video again later. Pero low bat na tong low bat na tong mic ko. So maybe I'll end it here. If not, kung meron pang battery tong mic ko, siguro gagawa pa ako ng isa pang talking head mamaya. But yeah, para sa akin touchdown na to itong SLEX. Familiar na ako dito sa lugar na to eh. So para sa akin, touchdown na sa akin to. Pero syempre, iba pa rin yung makauwi tayo, di ba? Nang safe. So, dumi ko na ako, grabe. Yun, maraming salamat. Hindi pa ako tapos kasi gagawa pa ako ng North Luzon Loop para makumpleto talaga yung Philippine Loop. Na-try ko yun within this month or next month. Pero, gagawin ko yun, yung sigurado. Kaya, hindi pa to ang last segment ng ating Philippine Loop video. Meron pa. So, hindi pa to ang ending natin. Magkikita pa tayo ulit dito sa ating Philippine Loop series. So, yeah. Maraming salamat. And I'll try to add more videos. Ayan. I'll try to add more videos para sa mga sa B-roll, mga ganun. Thanks for watching, guys. See you later. Time check, it's 10:42. Time to my destination, 11 minutes, 5.1 kilometers away. So yeah, nandito na tayo sa EDSA. Maraming salamat at sinamahan nyo ako dito sa biyahe kong ito. Thank you talaga. Maraming salamat. At I'll end the video here. Yun. Pero just a quick summary ng ating ride pabalik dito sa Manila. So day one was Mindanao to Surigao. General Santos to Surigao. Yun yung day 1 natin. Natulog ako sa Surigao. And then our second day from Surigao, pawid ako ng Visayas. And from Visayas, bumiyaya ako papuntang Surigao. Tumawid tayo ng Visayas, and from there sa Liloan Port, dumiretso tayo papuntang Allen Port para tumawid sa Mantog Port, Luzon. So ang second day natin is Visayas. Ang second day natin is Mindanao, Visayas, Luzon. So natawid ko yun lahat buong second day. And our third day and last day is yung sa ano bang lugar yun? Doon, basta yung kay Chis Escudero. Lugar na yun, saan siya governor dati. Sorsogon, yun. Sorsogon City. And our third day is Sorsogon City. Then our third day is Sorsogon City. Tapos dito na sa Manila, finish line ng ating touchdown. So yeah, dito na ako sa loob ng tunnel. Ayala tunnel to.
I'll end the video here, guys. Thank you very much. Thanks for watching. Good night and peace out. Yay!